Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. It's nice to be back. Kahapon wala ho tayong live, wala rin ho tayong vlog at nag-rest day muna ho tayo at kumbaga ano ba tawag doon? May tawag doon ano ba yan? Papahinga lang ng utak ko, di ko na naalala. Recharge yan. Dumarating din ho sa punto na kinakailangan ipahinga naman ho natin yung ating utak. Kaya nagbakasyon muna ho ako, no? At nagpunta muna ako sa gilid ng karagatan at ako'y muni-muni muna. Hindi ko sa Boracay, dyan ho sa Batangas. Ako ang ganda sa Batangas, bumabagyo. Okay. Namiss ko ito, mga kababayan. Talaga naman Ito si BP Inday Sara Duterte, alias Pusit, alias Siminit, alias Mrs. No Comment. Ano pa ba? Meron pang bansag dito Pulgas, ano ba? Pulgas, Garapata. Ano bang Tukhang Queen, Confidential Pan Queen. Maraming bansag dito. Ano to, mahilig ko ito mananahimik. Mag-iingay, mananahimik, mag-iingay. Tapos pero manahimik, mag-iingay na naman, papaviral na naman, papatrending na naman. Ngayon mga kababayan, nung nakaraan din ho kasi si Amy Culaong tuloy. Amy Marcos, nandun ho sa Daheg. Andun din ho si BP Inday Sara Duterte. Test mic. Sorry. Test mic, ayan. Kakapindot. Kakapindot ko. Okay. Basahin ho natin ito mga kababayan. Report ko ito sa News 5. Okay naman ito News 5, no? Hindi naman fake news ito, no? BP Sara, gusto natin mapalaya si BBM. Gusto raw natin. Damay pa. Sinabi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga taga-suporta na gusto nilang maalis sa pwesto si President Bongbong Marcos bilang presidente. Sa isang video message habang nasa The Hague, Netherlands, iginiit ng Vice na wala siyang nakikitang pagbabago na nasisimula ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya pa rito, kahit mapalayas natin ang adik na presidente, Bongbong Marcos natin ay hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama. Kahit naman mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya pa oras maalis sa pwesto or after pa rin niya matapos ang kanyang termino sa 2028, hindi naman talaga ibig sabihin si Digong ay mapapauwi. Wala namang kinalaman dun yan. Tanga-tangahan ka na naman, ma'am Ma'am, ang kinaaresto ng tatay nyo, hindi dahil ho kay Pangulong Bongbong, dahil ho sa war on drugs extrajudicial killing. Na ipinail ho ni dating Senador Antonio Trillanes na ang presidente pa nun, ang tatay mo. So sa makatuwid, walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Ano kinalaman ni Pangulong Bongbong sa kaso ng tatay mo sa war on drugs EJK? Hindi ko fake news ito, itong binabalita ng News 5 kasi may video ho yan. Asa na yun? Pakinggan natin ito, mga kababayan. Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anong walang...
Anong walang pagbabago? At wala raw itinutuloy si Pangulong Bongbong sa ginawa ng kanyang tatay. Anong wala? Balita ko yung tulay ng Isabela na proyekto ng tatay mo, gagawin yan. Sus Maria Joseph. Ang lagi ituloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung war on drugs, extrajudicial killing ng tatay mo. Ang lagi ituloy niya yung mga maling gawain. Katunayan, mga kababayan, yung sinasabi niyo walang nangyayaring pagbabago, ang tagal-tagal na nyo sa Davao, ilang dekada nyong hinawakan yan, kulang-kulang 40 years na. 3 dekada mahigit. 3 dekada mahigit. Pakinggan nyo ito. Ha? 3 dekada mahigit. Grabe naman yan, no? Kawawa. Asa na yun? Asa na ba yung balita na yun? Hindi ko na-isave eh. Ito, basahin ho natin. Walang pagbabago. Mismong Davao nga, binabago ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, libreng wifi inilunsad ni Pangulong Bongbong. Sa Davao. Ayan, Anong sinasabi niyong, walang pagbabago? Basahin ho natin. Libreng wifi nilunsad ni PBBM. Sunod na mga istorya sa kinabuhi kagahapon lamang kinilaman si Bumbo Dario Formento para sa number 1. Ay, ano ba to? Most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Libreng pa-wifi ho ni Pangulong Bongbong sa buong Davao, sa mga yata ito, sa mga terminal. I-update ko na lang kayo dyan. I-update ko na lang ulit kayo dyan, ibang usapan yan. So, alam ni VP Inday Sara Duterte, malaki ho ang ginagawang pagbabago ho ng Pilipinas natin dahil sa administrasyong Marcos. Pero syempre, kinakailangan ho na iba ang ipaintindi, ipakondisyon sa utak ho ng sa kanilang mga follower. Kasi ang alam nga nila, yung mga follower nila tanga, kaya malakas loob mag-fake news ito si VP Inday Sara Duterte. Tuloy natin. Tama. Kaya ang rason kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man napalayas natin, ang adik na presidente natin, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, dalawang bagay. Ito mga kababayan, si VP Inday Sara Duterte ho, taas ang sinabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay adik daw. Kahit daw mapali si Pangulong Bongbong, si tatay niya raw si Digong hindi mapapauwi ng Pilipinas. Sabi nga natin kanina, tama. Na hindi porket mapapababa si Pangulong Bongbong kahit di niya pa oras bumaba or matatapos niya na kanyang termino sa 2028, hindi ibig sabihin si Digong ay uuwi na sa Pilipinas. Dahil ibig sabihin, wala hong kinalaman ang kaso ho ni Digong sa war on drugs, extrajudicial killing. Wala. Ipinail ho yung kaso ng crimes against humanity ni dating Senador Antonio Trillanes panahon pa ho ni Digong. Presidente pa ho si Digong nung ipinail ho yan ni dating Senador Antonio Trillanes, crimes against humanity. At kaya dyan ipinail, siyempre, ba't dito niya ipafile? Hawak ko ni Digong ang mga ahensya ho ng gobyerno rito nung panahon niya. Kaya doon ho pinail. Kaya doon din ho lumabas ang warrant. Kaya pag inaresto si Digong, doon din dadalhin, doon din lilitasin. Pinutol ang ugnayan natin sa ICC. Panahon din ho ni Digong, hindi pinagbutuhan sa Congress, hindi ho pinag-usapan sa Senado. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para alisin ang ugnayan natin sa ICC.
Kaya yung sinasabi niya, umalis daw ang Pilipinas. Hindi umalis ang Pilipinas, tinanggal niya. Tinanggal niya dahil sa sarili niyang benefit, sa sarili niyang kapakanan. Dahil alam niya na gumugulong ang kaso habang presidente siya. Kaya yung sinasabi niya, alika, sige, arestuhin niyo ako, imbestigahan niyo ako. Ayun naman pala, matapang ka. Bakit inalis mo yung ugnayan sa ICC? So, yung pagiging matapang mo, kunyari ganito, ICC, arestuhin niyo ako, imbestigahan niyo ako. Wala yun. Panguuto mo lang sa follower mo yan. Kasi kung hindi ka natatakot sa ICC at gustong maimbestigahan ka, dapat hindi mo tinanggal yung ugnayan sa ICC para maluwag kang naimbestigahan. Kaso nga lang, syempre, hindi naman naiintindihan ng mga follower nyo yan. No? Ginagawa nyo tanga yung follower nyo. Pinaliliwanag nyo ba ng tama yun sa mga manonood ninyo? Mga taga-suporta ninyo? At ito si VP Inday Sara Duterte, taasan niya yung sinabi na adik ito si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ganito na ho magsalita to, alam niya ang karir niya, pabaksak. Kaya hindi niya na ho iniingatan ng kanyang sarili, ang kanyang pananalita. Kasi alam niya, alam niya sa sarili niya, the end is near. The end is near. Kaya wala nang halaga to sa mga, yung talumpati niya, wala na. Ano na ito? Pabaksak na ito. Kaya ganyan na magsalita yan, desperado na. Wala na eh. Hindi na nila alam kung paano sisirain yung administrasyong Marcos. Wala na. Yung ganitong pananalita ko ng talunan yan. Yung ganitong talumpati speech, tunog desperado yan. Yung ganyang klaseng pananalita, wala na yan. Ha? Kala ko ba sabi mo dati drug test ka. Hair follicle test ka. Sinunod mo yung panawagan ni Harry Roque na hair follicle test, drug test. Umuo ka sa media. Asa na yun? Ba't di mo tinuloy yung pangako mo na yun? Tuloy natin. Kailangan natin mapadismiss ang kaso ni Pangulong Duterte at mapabalik siya sa Pilipinas. At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan. No, kailangan daw nila ipadismiss ang kaso ni Digong sa ICC. Yun daw ang paraan para mapauwi si Digong dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, aminado ka na wala itong mga ginagawa niyong mga bring him home, parali-rally, paninira kay Pangulong Bongbong. Alam niyong walang matutulong sa ICC yan. Ang tanging magpapauwi kay Digong, mapaniwala ang ICC na wala siyang kinalaman sa war on drugs, extrajudicial killing, sa mga ebidensya. At kung paano nyo si Digong mapapauwi, paano nyo madidismiss, mababasura ang kaso para mapauwi nyo, kailangan i-block nyo yung mga ebidensya. Pero kung matitindi ang ebidensya, matitindi ang mga hatag na ebidensya dyan, laban kay Digong, at sa iba pa, doon sa war on drugs, extrajudicial killing, wala kayong magagawa. Tapos sasabihin nyo si Pangulong Bongbong, weak leader. Kayo ang weak. Bakit? Kung talagang matatalino kayo, hindi kayo weak mag-isip, hindi nyo nahayaang yung tatay nyo madala dyan. Paano kayo masasabing matalino? Magaling. Nahayaan nyo nga yung tatay nyo madala dyan. Hindi kayo nakapag-isip ng ibang paraan. Ha? Tapos sasabihin nyo, weak leader si Pangulong Bongbong. Ito ba yung weak? Mga bigating tao ang inaaresto ngayon. Wala ba inahalata? Mas nakakatakot ngayon. Hindi para sa mga mahihirap, hindi para sa mga nasa laylayan. Nakakatakot ngayon para sa malalaking tao na gumagawa ng hindi maganda. Hindi katulad sa tatay mo. Putik na yan. Ang nasabat ng gobyerno ng panahon ni Digong,
ang konti, ilang bilyon lang. Pero ang namatay, libo-libo. Ha? Libo-libo ang namatay. Tapos, wala pang nahuhuling malalaking tao. Walang kinukulong na malalaking tao. Sa tunayan, si Michael Yang na may kinalaman sa droga, economic advisor pa ng tatay mo. Samantalang dito naman sa Administrasyong Marcos, wala pang 2028, 2025 pa lang, ang nahuhuli na nasasabat ng gobyerno sa illegal na droga, kulang-kulang 50 billion na walang war on drugs extrajudicial killing. Tapos ang lalaking tao pa ang naaaresto ngayon. Ang layo. Ang layo ng performance. Biro mo nakakahuli na akasabat ng ganitong kalalaking droga, kulang-kulang 50 billion from 2022 pa lang to 2025. Na walang mga nangyayaring war on drugs EJK. At malalaking tao pa ang naaaresto, nahuhuli ngayon. Hindi katulad sa tatay mo. Ilan lang ang nahuli? Parang nasa 14 billion lang yata. Pero libo-libo ang namatay. Hindi swak eh. Isipin mo, halimbawa, nasa 14 billion lang. Pero ang namatay, libo-libo. Hindi akma. Tapos sasabihin, mga nanlaban daw. Tapos ang naka-record lang daw sa PNP, 6,000 plus lang daw. Hindi raw totoong 30 plus. Eh, hinahanap yung 6,000 plus na yun, hinahanap yung kung nanlaban daw, nasan daw ang mga baril ng 6,000 na yun. Hindi naman po pwedeng 6,000 ang laban tapos isang baril lang ginamit lahat. Nasaan daw yun? Yung mga nanlaban na sinasabi nyo, hindi nyo nga mapakita. Eh di ba ganun, pag may nanlaban, pag may nahuli, nandun doon yung baril, hawak nung nanlaban, tatawag ng soko, lalagyan ng soko case number, or lalagyan ng plastic, lalagyan ng soko case number o serial number, na ito yung ginamit ng kriminal. Di ba ganun? Nasan yun? Asan ang 6,000? Na baril. Na ginamit ng 6,000 ng laban. Eh, yan, di nyo mapatunayan eh. So, wala. Itong ganitong klaseng pahayag ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Ano ito? Tunog desperado. Yung sinasabi mo nung nakaraan na hopeless. Hopeless. Hindi sa Pilipinas ang hopeless. Ikaw ang hopeless. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog, mga kababayan. Bye-bye po.